So for today's video guys, ayan tuturuan ko po kayo kung paano gamutin ang namimilay, hirap makatayo, may ubo, sipon at may lagnat na baka. So bago po yan, shoutout po kay Sir Jeric De La Cruz. Ayan, nagpapa-shoutout po. Shoutout sa iyo sir at sana'y mapanood niyo po yung video na to guys. Salamat po. Hello guys, good morning po. Welcome back po sa ating channel, Jeffrey's Nature and Animal Lovers. Ayan, so for today's video, ayan po, may papakita po akong baka sa inyo. Namimilay-milay po siya at hirap makatayo. So gagamutin natin to guys. Ipapakita ko po sa inyo kung paano namin gagamutin ang baka na to. Kasi kapag katagulan po talaga yung mga baka, talagang sakitin. Lalo na yung ganyan, yung namimilay-milay yung paa. So ano yung panggagamot natin guys, panoorin yung video na to hanggang dulo. Sigurado po makakakuha po kayo ng idea. At ipapakita rin po natin ang update kung ilang araw natin siyang napagaling. So itong pong panggagamot na to, experience lang po dito sa pag-aalaga po namin ng baka. So hindi po tayo veterinaryo at expert sa mga ganito. Kaya kung hindi nyo po alam gawin o hindi nyo po maano yung step, maaaring tumawag po kayo ng veterinaryo. So inulit ko po ito, experience lang po ito. Papakita ko lang po kung paano natin gagamutin ang namimilay na baka na to. So ipapakita po sa inyo. Stay tuned lang po. A few moments later. So ayan guys, good morning. Kung mapapansin nyo po yung mga alaga nating baka, ayan, okay po yung mga yan. So ito, napansin po ni Kuya John Lloyd, namimilay. Ayan, tinawag niya ako. Tingnan nyo naman yung isa niyang paa, parang maganang konti. Kung palalakarin mo, subukan mong palakarin ko dyan Lloyd. Ayan, ayan, kung mapapansin nyo po, namimilay. Diba guys? Ayan o. Ayan o. Oh. Parang namaga po yung ano niya dito. Ayan o, parang may bukol dito sa may kasukasuan. Wala naman sugat yung paa, yung mga talampakan niya. So ganyan po yung karamihan na nagiging sakit ng baka kapag tag-ulan. Ayan, panoorin nyo guys kung paano yung panggagamot at kung ano yung ibibigay nating gamot dito at yung update kung kailan po natin siya mapapagaling. Palakarin mo ko dyan Lloyd para makita ng mga viewers natin na talagang hirap siyang makalakad. Ayan. Yan guys, pansin niyo po ba na hirap po siyang makalakad. Ayan o, ayan o. O diba? O namimilay po. Hindi po katulad nito. Ito, ano mo Kuya John Lloyd para ano. O ayan o. Ang bilis po nilang o. Ayan o. Kapag wala pong iniindang sakit sa paa yung mga baka, ayan kung mapapansin nyo naman, mabibilis silang tumayo at mabilis lumakad. Ayan o. Oh, kita nyo guys. O di ba? Oh, ayan po yung mga alaga nating baka. So ito, ang issue po nito, hirap makatayo, hirap makalakad. Pero kumakain naman po siya. So panoorin nyo na lang po yung video kung paano ko po yan gagamutin. Palakarin mo pa ako dyan Lloyd. Papakita ko po sa inyo. Ayan o. Ayan o. O di ba? O, hirap po siyang maglakad kung mapapansin niyo po. Gusto lang niyan laging nakahiga. Pero kapag kaganyan, gamutin niyo na po. Huwag niyo na po hayaan na tumagal pa yung ganyang sakit. Kasi kapag lumala po yan, talagang hindi na po makakatayo yung baka nyo. Kaya habang maaga, agapan na po natin. So, ang pangtuturok ko po dito at ibibigay ko pong gamot, ipapakita ko po sa inyo mamaya. Kasi kulang ng ano yan, kulang po ng calcium yung ano na to baka. Tsaka tingnan nyo yung ilong po nya, may sipon at tsaka ayan, inuubo. So magbibigay din po tayo ng Betracin, papainom po natin sa kanya guys.
So stay tuned lang po kayo guys, kukunin ko lang po yung gamot at kung paano ko po i-apply dito sa namimilay na baka. 1 minute 37 seconds later. So ayan guys, mabuti umiga siya, mas mabilis natin magagamot yan kapag nakaiga. Eto, di ba pinakita ko na po sa inyo kanina kung paano siya maglakad. Ayan, umiga po siya. Ang gusto lagi ng baka na namimilay, laging nakaiga yan. So wag nyo pong ayaan na ganyan. Kaya gamutin nyo na po habang nakakatayo pa siya. Wag nyo nang ayaan na lumala pa yung sitwasyon niya. So ito po yung dala kong panggamot. Tuturuan ko po kayo kung paano i-apply to. Meron po tayong DCM dito. Pang ano po ito sa calcium. Ayan, DCM. Tapos itong nakalagay sa bote na to, diesel po ito. Ayan, iwibisikan po natin yung namimilay niyang paa para mainitan. Kasi nilamigan po yan. Tingnan nyo yung ilong niya guys. May sipon po oh. Ayan. Kapag ka natapos nating i-apply to, yung DCM nagturok, tapos yung diesel, mamaya po, paiinumin po natin yan ng Betracin kapag uhaw na po siya. Huwag nyo pong kakalimutan yon, Betracin Gold. Isang sachet lang po yan, mawawala po yung sipon yan. O kapag ka hindi pa natanggal sa isang araw, ulitin nyo lang po yon. Kada isang araw, isang sachet. Tapos itong DCM, tuturok po natin to. So nakalagay dito 250 ml. So ito 100 ml lang po. Hindi ko po inuubos to guys. Tansya ko na po yung tinuturok ko po dyan. Minsan nasa ano lang, nasa 20 ml. Bali apat na side. Dito sa dalawang harap tsaka dun sa likod dalawa. Yung pagturok. Makikita nyo rin po. Iaano ko po sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo. So yung gamit po nating karayom, kailangan naka-sterile, yung naka ano sa mainit na tubig o kaya may alcohol po kayo, ganun. Ayun guys, oh, nakababad yan sa mainit na tubig. Kapag nagwala, ang gagawin po natin, tatali po natin dito sa may mangga dito para hindi siya makapagwala. Pero mas maganda umiga siya para mabilis natin maano yung panggagamot natin sa kanya. Stay tuned lang po. Yung BCM po na to, pang IM po ito, ibig sabihin intramuscular po, doon sa may parte na may laman. So alisto lang po kayo kapag gagawin nyo to. Ito po yung karayom natin, ay yung pang jack po natin, tsaka to gamot. So unahin ko na po dito. Bali 4 na tusok po ito. Kasi mga 20 ml po, 5 ml lang po itong ano natin, syringe. So ito na po guys. Alisto lang kayo guys pag gagawin nyo to. Yan. So tingnan nyo guys, oh, hindi siya makatayo. Hindi masya na ano, kasi nga masakit yung paa niya. So dito naman sa part na to guys, may laman din to. Ayan. Masin nyo po muna. So pangalawang tusok guys. Mabuti umiga po siya, kaya mabilis po natin na ano yung ano, panggamot sa kanya. So tingnan po natin yung may laman dito. Dito naman po tayo sa part na to. Dito. Oh, tayo na. Okay. Ramdaman niya yung sakit. Hindi siya makaano, oh. Nakikita nyo po ba guys? Oh, namimilay-milay po siya. So isang turok pa po. Doon pa sa isang area na yon, kaso hindi ko maano tumayo eh. Kaya kapag ganyan, kailangan muna nating ano yun, kung saan siya iinto. Tingnan nyo po guys ha, namimilay po yan. Ayan. So ang ano yan, kasi nadala. Marce, stop mo muna ako John Lloyd. So stop po muna natin. So ayan guys, pinatali ko muna kay Kuya John Lloyd dahil yung panguling turok di natin magawa dahil tumayo siya. So kapag dumugong ganyan guys, okay lang po yan. Kasi ano yung karayom po natin, pagka ano talagang dudugo po yan. Pero okay lang po yan. Maya, mga ano lang guys, mga oras o araw,
gagaling na po yan. Ganyan lang po kami manggamot sa namimilay na baka. Huwag nyo pong uubusin yung isang bote na DCM or ano, kasi nakalagay po doon 250 ml eh. So kailangan maubos yung 250 ml na yun. So ang ginagawa lang namin 20 ml kada isang baka, lalo na kapag dumalaga pa lang na ganyan. So papabidyo po kay Kuya John Lloyd, gagawin na po natin yung panguling turok. Tapos mamaya yung paglagay ng diesel sa kanyang paa na namimilay. So Kuya John Lloyd. So ito guys, dito sa part na to, ito yung pang-apat na turok natin. Dito sa may part na may laman. Dalawa dun sa likod, tsaka dalawa sa harap. Yung may parting may laman po guys. Yan. Kung hindi nyo po alam gawin, tawag po kayo ng vet. Yun po yung ma-advise ko guys. Pero ito, experience ko lang po ito guys. Papakita ko lang po sa inyo kung paano ko po ginagawa. So, tingnan po natin. Yan guys. Kailangan alisto po kayo kapag ginagawa nyo yan guys. O diba? So ayan po, tapos na tayong magturok. Gagawin na lang natin diesel. Ito guys, diesel Iano ko sa paa niya. Dito tayo ko dyan Lloyd. Dito sa namimilay na paa guys, diesel naman po para yung lamig sa paa niya mawala. Kasi mainit po yung diesel eh. Ito guys, tsaka yung mga sugat-sugat niya sa katawan na yan, wiwisikan na rin natin ng diesel. Layo-layo po kayo kapag ginagawa nyo to guys, namamadyak yung baka. Yan. 1 hour later. So ito po yung update sa kanya guys. Nagdala kami ng tubig ni Kuya John Lloyd para painumin po natin ang Betracin. So buksan mo Kuya John Lloyd. Atiin mo po yung tubig. Ayan guys, ihalo nyo lang po yung sachet sa kalahating balde ng tubig. Ayan, ihalo mo. Ayan. Tapos gagawin ko, patatayin ko ito kung makatayo na siya. So painamin mo muna, ayaw pa niyang tumayo guys. So uhaw na yan, siguradong uhaw na yan. So ayan guys, napatayo ko na siya para painumin. Kaso ang mahirap guys, kapag ganito ayaw niyang uminom. So masakit pa yung nararamdaman niya. Ayan, pero nakakatayo na po siya. Ayan. Medyo na ano-ano na po yung maga ng kanyang paa. So tingnan po natin kung iinom. Mula kaninang umaga guys, hindi pa namin pinainom pero ayaw pa niya Ayan, sana uminom siya. Ayan, kung mapapansin nyo guys, medyo straight na yung paa niya. So effective naman po yung pagturok natin tsaka yung paglagay ng diesel, kung mapapansin nyo guys. So i-update ko po kayo sa paggaling po nito. Mga ilang araw lang guys, o kaya bukas baka matanggal na yung namimilay-milay niya na yan. Ang gagawin lang natin, talagang pilitin nyo dapat makainom ng Betracin para mawala yung sipon at ubo niya tsaka yung lagnat niya sa loob ng katawan. Sana mapainom ko siya guys. Mula kaninang umaga din namin pinainom yan para mainom yung Betracin. Ganun lang po yung gagawin natin. So ayan guys, kung mapapansin nyo, ayaw po niyang uminom. So mapipilitan po tayo na magsumpak. Ayan po yung mahirap dito kapag ayaw uminom. Kapag may sipon at may ubo, ayaw uminom ng binigay natin Betracin. So yung gagawin po natin, ililipat ko na lang po sa empty bottle to, yung plastic na bote, para masumpak po sa kanyang bibig. Ayaw po niyang uminom guys kahit ilapit ko po sa kanya, tingnan nyo. Ayun, sana uminom. Ayaw po niya guys mapipilitan po tayo magsumpak guys. So eto guys, ayaw uminom dun sa balde. Ang gagawin ko, susumpak ko na lang dito. Ayan, habang nakahiga siya. Ito, panoorin nyo guys kung paano ko ano ito. Naka-upload na ito.
Ayan. Nilagay ko sa bote ng ano. Ayan. 1 liter. 5 liter. Sumpak natin guys. Wala, ayaw ano eh. Ayaw minom sa balde. Ayan. Mapapansin nyo guys, yung sipon lumalabas sa ilong. So ganitong ano guys, wala siyang kawala na hindi niya mainom. So plastic po yung gamitin nyo para hindi mabasagan. Kahit manguya niya, hindi mabasag. Safety po ito, plastic. Kung mapapansin nyo naman, nainom niya. Oh. Oh, diba guys? Naubos po yan. So ito yung tira dito sa may balde. Papaubos din natin sa kanya. Ayaw po niyang uminom sa balde. Sige guys, lalunok mo. Isa pa. Isa na lang. Last na lang, last. Para gumaling ka na. Tapos na guys. Ganyan lang po ang gawin nyo kapag ayaw uminom sa balde. Kailangan nyo ng sumpak. So antayin nyo na lang po yung update guys kung ilang araw at kung ilang days natin napagaling to. I-ano ko na lang po dito sa video na rin po na to, yung update kung kailan siya gumaling. Stay tuned lang po. 2,000 years later. So ito na guys yung update sa namimilay at may ubo, sipon at lagnat na baka. So after 2 days guys, tingnan nyo po yung resulta ng ating panggagamot. Nakatayo na po siya, hindi na po siya hirap tumayo. At ang maganda dito, kumakain na po siya at yung namimilay niya, konting-konti na lang po. So ayan po guys, kung meron po kayong natutunan, wag po sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, paki din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload na video. Maraming salamat po sa panonood at God bless po sa ating lahat.